Isa kang ordinaryong tao. Hindi naman sobra. Hindi sobrang talino o kapos. Ikaw ay 27 taong gulang at may mga utang na hindi mo inaasahan. Isang utang sa kolehiyo na patuloy na lumalaki. Isang sasakyan na gumagawa ng mga kakaibang tunog tuwing umaga. Isang paupahan na tumataas taon-taon. Nagtatrabaho ka sa isang gym na mababa ang kalidad. Nililinis mo ang mga makina tuwing Lunes. Nagpapalit ka ng mga tuwalya tuwing Miyerkules. Paminsan-minsan ay nagtuturo ka ng mga libreng klase sa mga matatanda. Ikaw ay mabait. Magagandang marka sa satisfaction surveys ang iyong nakukuha. Ngunit hindi sapat. Hindi kailanman sapat. Sa gabi nanonood ka ng mga video ng mga taong mas magandang buhay. Sa hapon iniisip mo kung saan ka nagkulang sa pag-aaral. Sa umaga tinitignan mo ang sarili mo sa salamin at sinasabi, kailangang tiisin ngayon. At tinitiis mo. Iyan ang lagi mong ginagawa. Isang gabi isinasara mo ang gym. Halos 11:00 na. Mas kakaunti ang mga sasakyan sa parking lot kaysa dati. Isang lalaki ang naninigarilyo sa isang kanto. Mahal ang suot niyang sports outfit, sapatos na katumbas ng kinikita mo sa isang buwan. Hindi siya mukhang kasosyo. Hindi rin siya mukhang naliligaw. Tinitingnan ka niya habang dumadaan ka. Hindi siya nagsasalita. Hindi ka rin. Ngunit may isang bagay na nagpapalingon sa iyo bago ka makarating sa kotse mo. Nandyan pa siya. Pinatigil niya ang sigarilyo ng dahan-dahan. Ikaw ba yan ang nagtuturo? Yung nagtuturo sa matatanda kung paano hindi masaktan. Kalma ang kanyang tinig. Sobra pa. Hindi mo alam kung insulto ba o papuri ito. Lumapit siya. Hindi masyadong malapit. Sapat lang na hindi ito mukhang banta. Ikinikita kita. Palaging nasa oras ka. Hindi ka nagrereklamo. Mahal ka ng matatanda. May ibig sabihin yan. Napangiti ka ng walang gana. Sinasabi mo siguro na mababa ang sweldo ko pero masunurin ako. Ngumiti siya. Hindi ngiti ng init. Ngiti na nagsasabi ng isang bagay. Inimbitahan kanyang uminom. Hindi ito tanong. Utos na nakabalot na tanong. Tinanggap mo. Sa bar sinabi niya na nagtatrabaho siya para sa mga mahahalagang tao. Mga taong naghahanap ng espesipikong uri ng tao. Mga taong marunong sumunod sa utos. Mga taong hindi nagtatanong ng sobra. Mga taong nangangailangan ng pera. Maraming pera. Tinanong mo kung ano ang kailangan gawin. Uminom siya ng kape. Mga bagay. Wala pang iba. Pagkatapos nag-iwan siya ng pera sa mesa, sinabi niyang pag-isipan mo. Kung interesado ka, bumalik ka bukas sa gym. Sa parehong oras. Pero huwag mong sabihin sa iba. Lumabas ka ng bar na pakiramdam mo ay tanga ka. Hindi mo alam ang pangalan niya. Ngunit iniisip mo ang pera. Ang sasakyan. Ang upa. Bumalik ka. Siyempre bumalik ka. Nasa parking lot na naman siya. Ngayon hindi siya naninigarilyo. Naghihintay lang siya. Sumakay ka sa kotse niya. Isang itim na SUV na may amoy ng bagong air freshener. Dinala ka niya sa labas ng lungsod. Mga industriele na bodega. Mga kalye na walang pangalan. Pumasok kayo sa isang lugar na mukhang abandonado pero hindi naman pala. Nandoon ang mga seryosong lalaki. Mga mesa, isang coffee machine, at isang lalaki na may maliit na salamin na nakaupo sa dulo. Hindi nagpapakilala ang lalaking may salamin. Tinitingnan ka lang ng matindi. Kailangan namin ng isang tao para sa isang simpleng trabaho, isang misyon, isang bagay na hindi kailangan ng karanasan. Kailangan lamang ng malamig na ulo at matatag na kamay. Sinuportahan mo nang hindi mo alam kung ano iyon. Tinanong mo kung magkano ang sahod. Isinulat niya ang isang numero sa papel. Tiniklop ito. Ibinigay sa iyo. Binuksan mo. Mas malaki kaysa sa utang mo. Mas malaki kaysa nakita mo sa buhay mo. Ngumiti ang lalaki tulad ng sa parking lot. Para bang alam na nila ang sagot mo. Walang ipinaliwanag sa iyo noong gabing iyon. Binigyan ka lang nila ng isang address, oras, at babala. Kung hindi ka pupunta, pagsisisihan mo.
Kung pupunta ka at gagalaw ka, ganun din. Kung pupunta ka at tatama ka, pera ay sa iyo. Umuwi kang nanginginig. Hindi mo alam kung takot o excitement iyon. Nanonood ng TV ang kasama mo sa kwarto. Wala kang napansing kakaiba. Hindi mo rin siya sinabi. Namulat ka buong gabi. Iniisip sa isip ang posibleng mangyari. Pinakamasama, pinakamabuti, pinakaposible. Walang magandang opsyon. Ngunit hawak pa rin sa bulsa ang papel na may numero. Hinahawakan mo. Kinabukasan naligo ka. Kumain ng hindi nag-aalala. Pumunta ka sa gym. Bumati sa mga matatanda. Nilinisin ang mga makina. Pinalitan ang mga tuwalya. Lahat ay normal. Pero sa loob, nagkakalkula ka. Kinakalkula ang oras. Kinakalkula ang mga dahilan. Kinakalkula kung gaano katagal makarating sa address na iyon. Sa 8:00 ng gabi umalis ka. Sabi mo may doktor kang pupuntahan. Mabuti ang pagsisinungaling. Sobra pa. Dumating ka sa bodega. Parehong lugar. Pero mas maraming tao ngayon. Marahil kasing dami ito ng mga subscriber sa channel na ito kaya huwag mag-atubiling maging isa pa at mag-iwan ng like. At isang sport bag sa mesa. Ipinasa ito ng lalaki na may salamin sa iyo. Buksan mo. Nasa loob ang isang baril. Maliit. Itim, hindi maganda, at isang litrato, isang kalbo na lalaki, may madilim na salamin, hindi maayos na balbas. Siya ang target. Bukas 10:00 ng gabi ay nasa kotse niya mag-isa sa parking lot ng supermarket. Malapit ka lang. Papaputok ka sa kanya. Umalis ka. Walang makakakita sa iyo. Walang makakaalala sa iyo. Huminto ang mundo. Naririnig mo ang sariling tibok ng puso. Ako? Tanong mo. Ikaw? Bakit ako? Dahil wala kang kilala. Dahil wala kang record. Dahil kapag nahuli ka, hindi mo alam ang tungkol sa amin. Dahil perpekto ka. Gusto mong ibalik ang bag. Gusto mong tumakbo. Ngunit hindi gumagalaw ang mga paa mo. At muling lumilitaw ang numero sa papel sa isip mo. Ipinaliwanag ng lalaki na may salamin ng plano. 5 minuto lang. Simple lang. Magparada. Maghintay. Makita ang sasakyan. Lumapit. Pumaputok. Umalis. Huwag tumingin sa likod. Huwag kolektahin ang mga bala. Huwag linisin ang anumang ebidensya. Walang may-ari ang mga bala, sabi niya. Ang mga ginamit na armas ay tinutunaw. Mawala ka. Tinanong mo kung ano ang mangyayari pagkatapos. Pagkatapos babayaran ka at babalik ka sa buhay mo. O kung gusto mo, babalik ka sa pagtatrabaho sa amin. Sabi mo ayaw mo na bumalik. Ngumiti siya ulit. Lahat sinasabi yan sa simula. Umalis kayo ng bodega na may dalang bag. Higit sa inaasahan ang bigat nito. Dumating ka sa bahay. Nanonood pa rin ang kasama mo ng TV. Tinanong ka kung pumunta ka sa doktor. Sabi mo oo. Mabuti. Paulit-ulit na pagsisinungaling. Nagsarado ka sa kwarto mo. Binuksan ang bag. Nandyan pa rin ang baril. Nandyan ang litrato. Ngayon tinitingnan mo siya sa ibang pananaw. May buhay ang taong iyon. Marahil may pamilya. Marahil may mga utang tulad mo. Marahil nasadlak lang siya sa maling lugar. Pero iniisip mo rin ang sasakyan mo. Ang upa. Ang mga caretaker sa gym. Na ang paglilinis ng mga makina ay hindi buhay. Isinara mo ang bag. Napagpasyahan mong bukas mo gagaluhin ang isip mo. Mabagal ang araw. Sobrang bagal. Sa gym tinanong ka ng isang matandang babae kung bakit seryoso ka. Sabi mo allergy lang. Ngumiti siya. Binigyan ka ng mint na tableta. Tinanggap mo. Inisip mo na baka ito na ang huling pagkakataon na may taong mabait sa iyo na walang hinihingi. Sa 9:00 ng gabi umalis ka. Sabi mo magdadala ka ng mga papeles. Hindi ka pinansin ng kasama mo. Nasa supermarket ka makalipas ang 20 minuto. Maagang dumating. Nagparada sa malayo. Hindi sobrang layo. Sapat lang para makita ang parking lot. Nasa glove compartment ang baril.
Hindi mo na ito hinalo mula kagabi. Kinuha mo na ngayon. Pareho ang bigat. Amoy metal at murang plastik. Ipinahiga mo ito sa upuan ng kasama sa sasakyan. Tinakpan ng jacket. Naghintay ka. Lumipas ang mga minuto. Kumikinang ang mga ilaw ng parking lot. Pumasok ang isang sasakyan. Iyon ang nasa litrato. Isang gray sedan. Bumaba ang kalbo na lalaki. May dala siyang bag mula sa supermarket. Bumibili para sa hapunan. Iniisip mo yon. Bumibili para sa hapunan. Tulad ng isang karaniwang tao. Umakyat siya sa sasakyan. Sinindi ang ilaw. Panahon na. Bumaba ka sa kotse mo. Tinakpan ng jacket ang baril. Naglakad ka patungo sa kanya. Kalma. Para kang hihingi ng oras. Hindi ka niya nakikita. Inaayos niya ang salamin. Naabot mo ang bintana ng kanyang kotse. Itinaas mo ang baril. Lumingon siya. Nagkatinginan kayo. 1 segundo. 2. At isang bagay ang nangyari na hindi mo inaasahan. Tinitignan ka. Itinuturo mo siya. Ang mundo ay umiikot sa kanyang mga mata. At nagsalita siya. Ikaw ba yan? Ang galing sa gym. Ang nanay ko sa iyo ang pumupunta. Si Miss Garcia. Ang lagi may dalang mint na tableta. Nanginginig ang baril sa kamay mo. Si Miss Garcia. Ang matandang nagbigay sa iyo ng tableta ilang oras bago iyon. Yung nagtatanong kung bakit seryoso ka. Ang anak niya. Itong lalaki. Ibaba mo muna ang baril. Hindi siya tumakas. Hindi sumigaw. Huminga lang siya ng malalim. Ibaba mo ng lubusan. Bulong niya. Pakiusap. Hindi mo alam ang gagawin. Biglang sumilaw ang mga headlight sa parking lot. Pumasok ng mabilis ang isa pang sasakyan. Huminto ito sa tabi ninyo. 2 lalaki ang bumaba. Kilalang kilala mo sila. Nasa bodega sila. Isa ay may hawak na baril na katulad ng sa iyo. Ang isa ay ngumiti na parang sa lalaki sa parking lot. Sabi ng boss, pwede kang pumalya. Sabi ng nakangiting lalaki. Kaya nandito kami. Baka lang. Naputla si Garcia, ang anak ni Miss Garcia. Hawak mo pa rin ang baril pero nakaturo sa lupa. Patayin mo na siya. Utos ng isa pa. Kung hindi kami ang gagawa, ikaw naman ang susunod. Tumibok ng mabilis ang puso mo. Tinitigan mo si Garcia. Tinitigan ka niya. At sa tingin na iyon may nangyari. Hindi ito lakas ng loob. Ipinihit ni Garcia ang manibela ng sasakyan at bumalik ng mabilis. Nabaril niya ang sasakyan ng mga sikaryo. Nagulat sila sa tama. Sinamantala mo ang pagkakataon. Tumakbo ka patungo sa sarili mong sasakyan. Bumabaril sila. Isang bala ay bumasag sa side mirror. Isang bumilis na dumaan malapit sa tainga mo. Sinimulan mo ang makina. Hindi ka nag-isip. Pinaandar mo lang. Nawala kayo sa parking lot na parang baliw. Sundan ka ni Garcia sa gray sedan. Sinubukan ng sikaryo na sundan kayo pero nasira ang sasakyan nila. Huminto kayo sa isang abandonadong gasolinahan. Nanginginig bumaba si Garcia. Salamat, sabi niya. Pero patay na tayo ngayon. Tinanong mo kung bakit nila gustong patayin siya. Ipinaliwanag niya. Dating accountant siya ng grupo. Nalaman niya na ninanakaw ng mga boss ang pera. Nalaman niya ito sa isang pagkakataon. At imbis na tumahimik, isinulat niya lahat. Mga tala, accounts, pangalan. Nasa kanya ang ebidensya. Kaya nahatulan siya. Ano ang gagawin natin? Tinanong mo. Tinitigan ka niya. Pwede nating i-turn over sila. Ikaw ang saksi na sinubukan kaming patayin. May ebidensya ako. Ngunit kailangan nating makarating ng buhay sa pulisya. Parang madali. Tinawagan mo ang katuluyan mo. Sinabi mong hindi ka nababalik. Pakiyarin mong alisan siya ng gamit mo. Nagtutol siya. Pinutol mo ang tawag. Nagmaneho si Garcia papunta sa pinakalayong istasyon ng pulis. Sa mga secondary roads, walang ilaw. Pero marunong din silang magmaneho. Makaraan ng 20 minuto, may mga ilaw sa likuran namin. 2 kotse. Hinahabol kami.
Pinaandar ni Garcia. Tumingin ka sa likod. Isa sa mga kotse ay delikadong lumalapit, kasama ang nakangiti sa loob. Ikaw ang magmaneho, sabi ni Garcia. Lumipat ka sa upuan ng driver habang yumuko siya at binuksan ang glove compartment. Kinuha niya ang isang baril na katulad ng sayo. Marunong ka bang gumamit niyan? Tanong niya. Hindi. Sagot mo. Umindak si Garcia sa bintana ng likod. Bumagsak ang mga salamin. Sumagot ang mga sumusunod. Giniling ng kotse ang isang matalim na liko. Nakontrol mo ang sasakyan. Patuloy si Garcia sa pagsisigaw. Isa sa mga kotse ng kalaban ay huminto, ang isa ay sumunod pa rin. Pumasok ka sa isang lupang daan. Humipan ang alikabok. Ganoon din sila. Biglang pinisil ng kotse na humahabol ang isang bagay. Pumanaw ang gulong. Umikot ang kotse. Nalukot. Hindi mo alam kung buhay pa sila. Dumating kayo sa istasyon ng pulis. Pumasok kayo na parang mga kaluluwa na dala ng demonyo. Humiling si Garcia na makausap ang hepe. Ibinaba niya ang hard disk mula sa bulsa niya. Ipinahiga niya ito sa mesa. Nandito lahat, mga pangalan, accounts, galaw ng pera. At siya, itinuturo kanya, ay saksi sa pagtatangkang patayin kami. Tinitigan kami ng mga pulis. Isang tao'y tumawag sa radyo. Pagkalipas ng kalahating oras, pumasok ang mga ahente ng Internal Affairs. O isang bagay tulad niyan. Pinaghati-hati kami. Kinuha ang iyong pahayag. Lahat ng sinabi mo. Parking lot. Si Miss Garcia. Mga putok ng baril. Ang accountant. Nagsinungaling ka ng kaunti tungkol sa bahagi mo. Sabi mo pinilit ka. Lumipas ang mga araw. Nasa isang kwarto ka ng may proteksyon. Hindi sinasagot ng kasamahang pinalitan mo ang telepono. Nagpapadala ng mga mensahe ang mga matatanda sa gym. Hindi ka sumasagot. Isang gabi, may bumisita sa iyo na ahente. Bumagsak ang organisasyon. Lahat na sangkot ay nahuli o patay sa isang engkwentro. Sinubukang tumakas ang boss ngunit na aksidente ang kotse. Hindi siya nakaligtas. Ipinakita nila ang litrato. Ang lalaki na may salamin. Ang nagtanggap sa iyo, hindi na niya makilala ang sarili. May naramdaman kang kakaiba. Hindi ito saya. Hindi ito lungkot. Ito ay ginhawa. Lumabas ka sa kalye. Ang hangin ay malamig. Parang gabing iyon sa parking lot ng gym. Pero iba na ngayon. May bagong pangalan ka. Bagong lungsod. Pera mula sa Witness Protection Program. Sapat para mabuhay ng hindi na kailangang tiisin. Iniisip mo si Miss Garcia. Ang anak niya. Ang mga mint na tableta. Paano nagbago lahat dahil sa isang pagkakataon? Hindi ka bayani. Hindi ka kailanman magiging bayani. Ngunit hindi ka rin ang mamamatay taong hindi pumutok. Ikaw ang taong sa hindi sinasadyang paraan ay nabuwag ang isang organisasyon. Hindi dahil sa agham, hindi sa mga bala, sa isang desisyon na tumagal ng isang segundo. Ang desisyon na huwag pindutin ang gatilyo. At iyon, iniisip mo habang naglalakad, ay ang pinakamalapit sa swerte na umiiral. Tumibok ang bagong telepono mo. Isang mensahe. Mga libreng klase para sa matatanda, magandang demand dito sa lugar na ito. Ngumiti ka, marahil maaari kang maging normal uli. O hindi, ngunit sa ngayon, ikaw ang pumili. Tulad ng maaari kang pumili na panoorin ang susunod na video at maranasan ang isa pang hindi malilimutang karanasan. Ikaw ang magdedesisyon. Ngunit bago iyon, huwag kalimutang mag-subscribe at mag-iwan ng like sa video. Hinihintay kita sa susunod na pakikipagsapalaran.